nakapili na kayo ng isa. Yung testing condition na ginawa nyo dun sa 4, uulitin nyo yun doon sa napili nyong blade angle. This time, tingin ko, ang isusunod na ipapagawa sa inyo ay, di ba, meron na kayo nung isahan na result. So, ipapadagdag ng 2. Tapos, iaano nyo ulit yung 3 conditions. Tapos, pagkatapos ng 3, another testing ulit ng 3 conditions, 3 na silang blade na magkakapatong. Gets ga? Kada line. So, yun. Ayun, yun yung nakikita kong ipapagawa sa inyo. Tapos, after nun, di saka yung yung pagpapailaw. Yun na yun. Bale, ang pinaka-tinahanap nila doon ay yung testing talaga ng condition. Alam, hihingan ka ng RPM, yung rating, power rating na lalabas. Oo, electrical side yan. So, power rating, tapos RPM, yun lang naman 2 eh. Sige. Ate, tinignan natin para check natin. Para sure ball. Kasi ang hirap yan, magbalik-balik sa sumakit ulo ko dyan tapos yung beneficiary namin, tagapagbilaw Quezon pa, bad trip. Yung beneficiary namin, tagapagbilaw Quezon pa. Layo. Doon pa kami nakuha na seaweed. Layo. Bad trip eh, ako lagi nagdadrive. Hindi, kasi yun eh, medyo tabing dagat na yun, di na napunta Lalamove dun. Napunta talaga, kaya hirap buhay dun eh, buti nga. Tapos layo dun. Yung bad trip ako, nung pagtas namin nag-testing, nag-defense, hinahanap yung daming hinahanap sa testing, bad trip eh. Yan. Wait lang, oops, ayan na. Wait lang, saan mo nakuha yan? Yung 0.30, yung 50, yan. Oo. Ito yung... Yan. Tatandaan nyo yan. Kasi pag tinanong yan, bakit yan? Yan. Natanong kasi sa amin, di ba, nagsabi ako sa inyo, may temp kami 3. Ang temp namin ay 70, 80, 90. Dinefense namin ng PS1. Tinanong, saan galing yun? May pinagawa na kami study. Ngayon, hindi namin nilagay sa paper. Ay di sa... Oo, ayan. Yan. Oo, tatanong. Tama, lagay niya yan dyan. So, sige, next. Yung yung height. Sige. Okay. Power rating. Wait, ano pa ba? Input-output kasi yan eh. Siguro yan yung pinaka-major. Okay na yan. Pero wait lang. Ano pa ba? Wind speed. Yan ay environment. Tapos rotational speed, yun yung RPM eh. Hindi highest dapat.
ay ano ba? The blade angle will be selected. Okay, okay, okay. Among doon sa ano, okay. Tapos, the electrical power generated. Okay. Mm. Oo. Mm. So yan, ano pa lang, yung study na sinabi mo na ano, na pag tumaas yung height ng sweep, yun yung ibang de-defend mo doon kasi oo, pwede nyung i-testing. Eh, syempre, hindi naman tayo mayaman. Ang may isa kasing ang factor kasi niyan hindi uniform yung air yung wind flow. Kaya itatanong nila ngayon ang tingin ko diyan ay dapat mong i-indicate na yung testing mo ay tawag dito, may tawag doon stage, hindi man stage, controlled testing. Kasi syempre yung wind mo ay manggagaling saan? Saan manggagaling? Doon sa testing mo. Yan, tatanong yan. O, di ba, blower. So, paano mo malalaman yung wind, nun? So, dapat may... Oh, yun. Ah, oo. Sasabihin nyo, yung pagtetest nyo ito ay ideal testing. So, controlled yun, yung inyong blade. Ngayon, i- baka kasi hanap mo kayo ng actual test. So, mamaya sasabihin, bakit hindi niya tinesting ng actual? Di ba? Sabihin niyo ay kailangan niyo yung controlled kasi para makapag-choose kayo ng blade tapos saka ite-testing dun sa actual. Yan. Mm. Oo. Oo. Mm. Ayun, so yan, yun yung mga ano ko dyan. Tapos next, ano na yan? Basta may may study ka na sino-support yung claim mo na kapag tumaas yung height ng wind turbine ay tataas din ang kanyang efficiency or power. Kahit isa dyan. Kasi, ay hindi pala. Sa rating. Kasi ang ang rotational speed hindi naman siya ganun ka okay na support as power rating kasi pwedeng umiikot yung blade mo pero wala kang output na nalalabas. Kasi ang kailangan mo talaga maglabas ng electrical output. Pwede kang mataas ang RPM, mababa yung electrical output mo. Anong sinasabi nun about sa machine nyo? Hindi na ma-maximize ng inyong generator. May ano rin kayo. Effect din yung generator. Hindi lang kasi siya turbine nagbabase. So ngayon, dapat, tawag dito, yun, dapat sinusupport nung study na yun na kapag tumaas yung height nitong turbine is tumataas din yung electrical generation. Pag nilagay mo yan dyan at na-defend mo, pwede na nila i-dismiss na, hindi, i-test nyo lahat. Hindi, ito, pasasagutin mo, masasagot. Huwag kayo matakot sa panel. Oo, tapos yun, ano pa ba? Next. Yan, yun. Oo, 800.
Iaano nyo kasi yan, iti-table nyo. Gagawa kayo ng table. So yan, ito yung sinasabi ko. Doon sa 400, yan yung kasama na yan doon sa initial testing nyo na 3 conditions. Ngayon, pagka-stock nyo 800, itetest nyo ulit. Pagka-stock nyo ng 1-2, itetest nyo ulit. So yung parang magiging final nyo ay final controlled testing ay yon doon sa tatlo na yon. Given na nakapili na kayo ng blade. Tapos, i-replicate nyo yung test actual doon sa site. Doon sa site ng beneficiary. Tapos, kung ano yung tapos ulitin nyo ulit yun. 400, 800. Oo. Yes, yung pahuli. I-actual nyo yan. Kasi tapos, i-cross nyo, tawag dito, i-cross reference nyo, i-compare nyo yung sa control at saka result ng actual. Oo, performance testing na yan, papatak. Pero bago kayo syempre mag-performance testing, i-testing nyo muna na kayo lang. Oo, yun. Yun yung ano doon. Next, ano na sunod? Yan, wala. Graduate na. Saan? Magnet configuration. Ano nga ang title niya? Ano to? Design Development of 3D Printed. Uy, ayos ah. Sabon News. Type Maglev. Ganda ng title. Wind turbine with varying blade and magnet configurations. Ano ko, patay kayo. With varying dali kayo dito. With varying blade and magnet configurations. Ano yung magnet configurations nyo? Kasi meaning ng blade and magnet, varying din yung magnet nyo. Aray ka. Aray ko, may magnet configuration pa kayo. Anong configuration yan? Medyo Pero di ba sa mga revision, parang pinapatanggal nila yun? Sa revision naman, pwede naman kayo magre-request kayo ngayon sa advisor. Hindi. Hanap kayo ng way up, walk around dyan. Wait lang. Magnet configuration. Anong configurations yung binabanggit doon? Yun, kailangan nyo i-state kung ano yung varying configurations na sinasabi. So ngayon, anong ilalagay nyo? Medyo ang hirap nun ah. Ang hirap. Sige. Pwede. Ay, pinapalat ka. Kasi pag yung sinabi mo ay yung yung gap, ang configuration niyan ay yung turbine pa din. Hindi hindi
dapat ay may study kayo ng pagpili nyo ng magnet. Dapat naka-indicate bakit donut, bakit yan type na yan. Pwede configurations kasi pag sinabi Pinadami, oh. Mas pinadami mas pinalakas yung repulsion. sige, tandaan nyo, hindi pa ako panel nito ha. Depende kung true yan. Pero sige, hindi, yun yan. Pag-isipan nyo yung ano na yan. Akala, magnet configurations. Sige, basta kompleto yung ano nyo, yung related studies nyo, tapos yung sa methodologies ninyo naman. Kasi sa totoo lang, eto na-realize ko to ng sa nagtitesis. Hindi naman isang pasa may tama agad eh. Oh. So kahit anong pasa mo diyan. Kahit anong ganun din. So parang noong una kasi parang takot na takot kami magpasa at baka may mali. Yun nga yung purpose ng pagpapasa para makita yung ng mga panel yung anong gusto nilang ipabago, ganyan. So, advice ko lang, wag nyo masyadong paka-perfectionist sa unang try. So, okay lang yan, na bumalik yung papel nyo na may mga mapapansin na ganyan. Pero, ayun nga, ang ko naman sa inyo ngayon ay para ma-minimize yun. Sinasabi ko yung experiences na yun. Pero, yun, wag masyadong parang nag-aalala sa mga yun, para maging handa lang din kayo sa kung anong ibato nilang tanong, may masasagot kayo. Kasi doon sa group namin, ako tatanungin sila, ako yung may alam ng part na yun. Ilang masagot, sabi ko, ganito lang yan, ako, baka mabalik tayo. Mga ganun part. Mga kagrupo ko sa akin, binigay kasi lahat yung about sa machine. So ako may alam ng machine, sila sa paper. Ayun, basta maging handa kayong group. Pag may tinanong ang panel, hanapan nyo agad ng sagot para kung satisfied sila, lusot yan. Lusot yan. So yung sa magnet configuration, si Sir Jen naglagay, hanapan nyo ng reasoning na paano mo maano na ito ay configuration. So pwede yun, yung sa stacking, magnet stacking, sabihin natin, at saka yung sa gap, kasi kokontrolin nyo din yung gap. So yun, pwede nyo nang yun. Ilagay sa paper nyo as the varying configurations ng magnet. Okay na din yan. Ayun. So, sige, balik tayo sa turbine blade. Okay. Okay. Mm. Mm. So, okay. So, sige. Ako naman, sige, go lang naman din ako sa magiging decision ninyo eh. Pero yun, kung itutuloy na natin yung apat. Wait lang po. Sige. Go, Lawrence. Wait lang po. About sa design. Naghahanap lang kasi ako kanina. Wait, may share screen lang. Sige. Naghanap-hanap ako ng mga pwedeng maging template ko sa put. Wala. Saan? Template saan? Yan. Template saan? Yung, di ba nga po ay sinasabi nyo na parang pag-iwa-hiwalayin lahat ng blades, tsaka yung body. Per blade, yung pinaka-blade stock. Yung 2 blades na yun, pag-iwalayin. Tapos, may 2 blades, tapos may isang body na magkoconnect dalawa.
May nakita po akong parang template. Yan. Pwede na kaya to? Parang ito, kunyari, ito muna pala. Ito Yan, ay yung kulay black, hiwalay yan sa pinaka-blade. Pero Yan, pwede. malabo yun. Oo, pwede yan, pwede Ito yan. pala yung mas pinalinaw. Nga lang, ang problema ko lang din po dyan is yung, kunyari, nakakita po ako ng yung, ito na lang. Saan? Yung itong part na to, ito pala. Nakaspecific lang po siya sa isang angle. Makakatipid kaya doon. Anong angle yan? Specific lang po kasi siya sa isang angle, yung kurbada ng Kasi sa lang din po, ang napansin ko po, connector siya. Ito siya sa ito yung gitna. Yung connector na yan. Pwede kaya yan? Snap fit nga lang, magiging snap fit yung connections ng blades. Blade sa blade. Tapos yung bearing doon mo lalagay sa gitna, papalakihin mo lang. Oo. Pwede. Ito yung bearing. Puro snap fit na lang to eh. Ito yung pinaka-actual niya. Yan. 1 metro to. Aba, oh. Ang ganda nung 1 metro na yan. Anong base niyan? Tanungin mo rin yung base, hindi naalog, oh. Ganda, oh. Base. No. Ay, parang poste, tapos nakadikit sa ibang poste. Ayun, oh, gayahin nyo yun. Ayun, oh, yan. Dapat ganyan, oh. Tuwin nyo. Ewan ko nga kung ano yung kulay blue na yun. Yan yung gitna. Yan yung gitna. Ano? Bearing. Tapos yung generator niya nasa ilalim, oh. Dito. Box, o di ba? Angas. Tapos ang maganda diyan, mawe-welding niyo pa yan sa sa gilid ng tangke. Ito ang mawe-welding, mahabang to. Oo, yan. Pwede yan, pwede niyo sundin yan. Tapos Kasi yun eh. Tapos eto pala, pwede niyo i-design itong ganito. Yung ibalik mo. Ibalik mo. Balik mo siya. Dun sa na actual. Mag-iba yung sa actual na naikot. Mag-iba nga lang yung design ng turbine nyo. Oo nga po. Parang wala nung ganong awang or itong opening na yan. Makakatipid pa kayo kasi wala masyadong support na gagamitin. Oo nga. Tapos, Yun nga po yung concern ko, yung mga hanging or yung mga tapos ang sunod hanging na print. may bago na kayong problema. Oo, ganyan talaga. Engineering tayo. May bago na kayong problema. Dahil nakatipid kayo sa material, gumaan yung turbine nyo. Sobrang lakas ng magnet nyo. Ilipad na yung magnet nyo. Yan. Pwede yan. Pwede dito, gawin nyo, dulo-dulo yung magnet. Ito. Dito sa part na to. Tapos, ilang magnet mo gagamit nyo dyan? 4. Ano po magandang... 4 lang. Kasi dulo, dalawa sa dulo. Tag-dalawa. No. Tig-dalawa sa dulo. Ngayon, ito pala, ang isang configuration ng magnet nyo, bottom lang. 2 lang, sa ilalim lang. Hindi kayo maglalagay sa taas. Next na configuration nyo, tig-2 sa ilalim. 2:2, tapos 1:1. Tapos 2:0. Parang ganon. Ayan, yun nga, ang lakas ng magnet nyo. Bahala na kayo dyan, ha? Laki. Maganda. Okay na yan. Pero yan, ang ganda. May poste.
Hindi na, hindi natutumba yan. Hindi na asa yung turbine niya dun sa box. Ganda. Actually, gantong-ganto yung kina Robby eh. Mm. Ay. Ito, dito. Mm. Tapos, ang gawin niyo pala, imbis na nasa ilalim yung box, ilagay niyo sa taas, parang bubong na rin niya. Oh, baligtad, nasa taas. Tapos diretso sa sa Meralco. Oh, tapos gagawin mong bubong, di ba, Lagyan mong bubong, panis. Tapos yung wire, idaan nyo dun sa loob nung poste para hindi mababasa. Dito. Oo. Di ba pag mga ilaw, mga street light, yung may mga canopy sila sa taas, gawin yung gano'n, itago nyo dun yung generator. Di ba? Yun nga lang, ay wait lang, paano pala yun? Pag iba yung... Doon sa baba talaga? Pag nasa baba lang yung nyo, yung nasa baba lang yung magnet nyo, sa ilalim talaga siya. Pero pag up and down, parehas nagkabilang dulo, pwede nyo na siya itaas kasi yung magnet sa ilalim, i-oppose niya na yung magnet doon sa taas eh. Di ba? Nakalutang pa rin siya. Ooh. Basta mga ganong isipin lang. Dagdag dagdag idea. Pero yan, ganito na lang, Lawrence tsaka Cedric. Pwede, di ba, pwede nyo na maikapit eh. Copy nyo yung concept nito, i-apply nyo dun sa lahat ng turbine blade nyo. Yun pa. Tapos i-incorporate nyo yung magnet dyan yung butas ng magnet. Mas makakatipid nga po sa print dahil dun sa pag ginawa yung luma, yung daming foundation na masasayang. Daming sa sayang. printing. Daming sayang din. Snap fit nga lang to. Oo. Kailangan maging maayos yung pagkaka-fit. Ano po kayang magiging tolerance dyan sa printer niya? Yan. Ano pa yan? Basta kung 400 yung blade na dapat ang kapal niyan ay wait lang, ano ang kapal ng blade ninyo? Yung thickness? 4 mm. Nipisan niyo po kayo, gawin niyo na lang kayong 3. Makapal na. Kasi may hawak akong to yung dating pinaprint. Okay, sa akin kasi okay na ang 3. Pero kung gusto niyo medyo mabigat-bigat talaga. Ano ba nandito? Parang may dito eh. Kung 5, makapal na kasi si 5. Okay din naman, para matibay, si 5. Yung minimum ba tinatanong mo? Minimum thickness na matibay na para sa mga ganyan 3. 3. Pwede na rin. 3. Tapos, yung sa pang-fitting ninyo, yung mga nasa ilalim, yung sa snap fit, yan. Snap fit. Dapat, di ba 3? Yung tolerance niyan, gagawin yung 3.3. Dapat. 0.3. Dapat 0.3 pala. 3. Kasi, or pwede nyo namang gawing 0.4 kasi mataba-taba naman yung para 0.02 yung magkabilang side. Gets ba? Pero 0.3, snap na talaga yon. Papersayin mo lang ng konti pero shoot na yon. Ngayon, si 0.4, yan, medyo allowance talaga yan. Pwede nyo namang gawin na since stacking yan, pwede nyo siya i-fix ng ng glue. Kaya na yan. Basta taasan nyo lang. Tataas nyo lang. Basta kakapalan po ba to?
Yung thickness. Tataasan. Kunwari, di ba, yung turbine nyo, sabihin natin 400 mm yung taas. Siguro dapat mag-snap siya ng mga 20 mm above. Okay. Para pag 20 mm, hindi Sa na yan. magkabilang ano na yun. Sa magkabilang blades. So itong pinapakita mo sa screen ngayon, sabihin natin ay ano yan, bigyan mo yan ng 4, dapat may allowance pa din. So 45. So yung 5, yun yung pinaka ano niya, gitna niya, yun yung thickness niya. Gets mo ba yung may ano? Tapos yung sa insert, 20 mm yung taas. So may allowance na 5 sa gitna. Pwede yun. O kung gusto mo, Gets po. may allowance Gets na po yung 5 na yun. yan, sa gitna. Tapos yung taas niya, nung mag-shoot siya doon, dapat mga 20. Malaki na yung 20 eh. Kung mataas na ang RT, 20. yan, yung shoot. Yan, tsaka yung sa taas po. Ay, taas at baba, 20. taas at Tapos baba. 5 sa gitna. Yan. Oo. Pero, ano pa ba? Wait lang, may naano kasi ako eh. Sinong nagde-design ba? May may mga ano din kasi ako na techniques na kailangan. Kasi kunwari yan, sabihin natin, yan, i-zoom mo. Di ba yung taas na yan, may ano yan, may engraved na yan, naka-engraved dyan yung ano, yung shushutan ng blade. Ngayon yung ilalim niyan, ganyan din yung itsura, may insert din na ganyan. Ngayon, pag print mo yung ilalim, magsusupport yung ilalim. So, patay na yung tolerance mo doon. Kakainin niya hindi na yun magiging accurate. So, ang tendency ko dyan, ginagawa ko, hinahati ko sa gitna. Tapos, saka ako kinakapit para taas at baba, malinis yung yung tolerance ng blade insert. Gets mo? Bagay. Yun, ha? Apa, So, piprint yun separately, tapos saka ko pagkakapitin ng kung ano man. So, separate parts po yung taas at baba. So sa gitna, split mo yan sa gitna. So, sasabihin natin, Didigyan na lang ng divide mo na lang. May tipan na lang. Hindi, gamit tayo ng mga bolts para mas matibay. Pwede naman. Space dyan. Basta, uunahin mo lagi yung yung sa bearing, pagtapos nun, yung sa blade na, saka mo ilalagay yung mga pang-fix na insert, mga bolts, mga butas na yan. Okay na yan. Pwede mo namang hindi nalagyan ng mga threaded insert yan, basta maglagay ka ng abang na butas. Kasi yung mga bolts na yan, may mga washers naman yun, so hindi na yan gagasgas, at tendency nun, hindi niya kakaskasin yung surface. So, hindi na siya maapektuhan. Kahit wala ng threaded inserts. Yung threaded inserts, ginagamit lang naman yun kung kailangan mo talaga na kalas-balik yung purpose nung parts, kalas-balik. Kasi, in due time, tawag dito, nalo-lost thread yung pag-plastic. Kaya nilalagyan ng threaded insert. Ngayon, if i-fix naman na siya at hindi naman siya frequently babaklasin, pwede mo na ibutasin yan, tapos bolts and screws, tapos washers, tapos okay na. Gagawa na lang ng butas, tapos i-paplasin na lang siya. Ganun lang. Pwede yan, boy? Yes, kahit yung una niyong design eh. Okay. Hindi rin, bro. Doble na ang mo. Diretso. Basta make sure sakto yung tolerance, saktuhan lang talaga. Ang ginagawa ko sa mga ganon, diameter nung outer diameter nung thread nung bolt, nag-a-add lang ako ng 0.2 para shoot. Mag-ano kayo, 5mm okay na. M5. Tapos, wag masyadong mahaba kasi pangit tignan.
Eh, kahirap magputol. Matitigas yung mga yan. Pangit ang ano, wag niyo i-design niyo muna tapos i-decide kayo dun sa kahaba ng ball. Eh anong gagawin na natin? Aantayin ko yung design niyo, ano panibago. Yes po. Anong problema niyo sa Bearing lang talaga yung problema. Ayan, oo, pwede na yan. Dumikit na naman. Dilubya. Tingnan mo yung pinakita ni Lawrence kanina. Ang ginamit na na diameter ay ang nipis. Parang ano lang yun eh. Bakal na ano. Ginamit ay bakal. Ay, parang threaded rod na bakal yun. Parang pang ano yun eh. Sa semento ata yung ginamit. Oo. Parang, nasa na yung video na yun? Parang Tsaka, no? boy, pag stainless steel ay parang pwede na dahil ano naman kasi parang naka-clamp naman eh. Oo. Naka-bracket yung Ayan. Yung actual, pakita mo, Lawrence. Pakita mo yung actual niya. Ay, dito na lang. Yan. Yan o, tingnan mo. Ang nipis lang yan, no? O, kasyang-kasya bearing dyan na 1. Diyan kayo mag-a-adjust ng bearing sa outer bearing. Ngayon, ang minsan, di ba, may hindi, kunwari, yung inner diameter ng bearing ay mas mataba compared dun sa, sa rod. Di, ang ginagawa dyan ay, naggagawa ng adapter. Lang yan. Adapter para lang makuha yung yung desired na tolerance. Ayan, mahirap yun. Huwag kayo order agad ng madami, isa-isa lang. Testing nyo muna. Nawala yata ako. Hello.